Uy, nabalitaan niyo ba yung patungkol kay Taylor Swift? Hindi, ano yun? Tungkol saan ba yun? Balita kasi ngayon, nagde-date daw sila ni Travis. Paano mo nalaman? Nalaman ko, ano kasi sinuri ni Ate Michelle. Ay, totoo ba yan? Baka mamaya, mali yung phrase na nakalapan niyo. Alam niyo ba pwede makapagpapit sa mga nakakarinig tsaka sa mga fans niya? Baka paniwala. Feeling ko naman totoo yun. Ito, tingnan mo siya. Laman siya ng ano ngayon yung newsfeed. Sige, check namin. Wait lang. O, pag totoo yan, isa niyo sa akin ha. Umuli ka. I-update niyo ako ha. Sige. Tingin nga, i-search mo nga. Ano to? Ano? Bilog? Chicken ba to? Chicken to eh. Uy, ito ba yung ano? Lumabas sa result ng ano natin? Oo daw. Survey? Pero i-check pa rin natin. Wait nga, parang hindi siya ano sa ano natin. Nakita rin natin sa RRL? May nakita ako, pero paki-check na rin. Send ko Send nga. ko sa iyo yung link. Wait. Ikaw, te. Saan yung mga research mo? Sisend ko na lang. Bali, pag uwi ko na sa bahay, isisend ko na lang sa messenger yung lahat ng mga information. Sige, asan yung sa'yo, Bek? Ayan na, send ko na sa iyo. Paki-check na lang. Asan yung ano nito? Link ng pinagkunan? Ah, wait. Ang dami niya kasing link. Uy, huwag kayo mag-send sa akin ng Wikipedia. Alam niyo naman yun. Hindi naman yun. Hindi ba legit? Good morning, Good morning, ma'am. ma'am. Good morning, Miss Cagos, and good morning, Miss Hazel. I just want to remind you to contact our client later for the scheduled meeting for tomorrow. Are you done eating your lunch? No. After eating, you can accommodate our applicants there. And this is for you guys. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Have a good day. Good morning, Mr. Xavier. Is the Secretary of Police Odron? I just remind you about the schedule of meeting for tomorrow.
Were you able to attend with our boss? Noted po. Okay, thank you. Have a great day ahead. Alim ng basic education, inihayag ngayon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na may mga gagawing pagbabago sa nilalaman ng K-12 curriculum. Ilan sa mga planong baguhin ang pagbabawas ng learning areas sa K-3 maging sa mga estudyante na nasa grade 5 hanggang Eh ate, alam mo naman maraming pumapabor sa K-12 ngayon eh. Kahit na, kasi naman, ang 2 years kasi, sayang din yun. Pwede Eh, ito magamit sa susunod. Eh ate, alam mo ba, marami kayong benefits pag nakagraduate ka ng grade 12. Hindi ka tulad ng grade 10 ate. Ang grade 12, pwede ka makapagtrabaho ng flight attendant, pwede ka makapasok sa company. Eh kapag grade 10 ate, wala kang pwedeng maging trabaho. Ano yun ate, kapag grade 10 ka, tatanong ka agad ng college. Saan yung pasok na ba, qualified na ba yung utak mo doon kapag nakapasok ka ng college? Di ba hindi naman? Kaya kailangan natin dumaan muna sa K-12 bago tayo mag-college. Eh bakit naman sa akin? Nagtapos na ako ng high school, tapos nag-college ako. Nakahanap ako ng trabaho, di ba? Ate, panahon mo kasi yun eh. Iba na panahon ngayon. Kailangan na talagang maano yung K-12. Right? Sayang din naman ng 2 years pa. Kaya nangingay yun kung pinag-uusapan nyo. Si ate kasi, Ito si Kurt pinapaliwanag ko na okay lang naman na 10 years lang naman sa education. May benefits naman natin yung K-12, di ba? Ano benefit? Kasi kahit hindi ka nakapag-college, makakakuha ka ng trabaho. At saka mas napapantayan natin yung sistema ng edukasyon sa ibang bansa. Ikaw naman, Kurt, alam mo naman na hindi naabutan ni ate yung K-12, di ba? Tsaka nakadepende pa rin naman yun sa tao. eh ate, ayun kasi yung sinasabi ko kay ate, ayaw niya makinig sa akin na may benefits kapag nakagraduate ng K-12. Eh, mas mabuti nga magtatrabaho agad. Tsaka hindi naman lahat na nakakakuha ng trabaho pagka-graduate ng K-12. Bahala ka sa buhay mo ate, huwag ka makinig sa amin. Uy!
Delica, be, may tatanong ako sa'yo about sa Gcash. Baka na naman. Pakicheck nga, baka kasi na-hack na tong Gcash ko eh. Kasi hindi ko siya ma-verify. Yung code na ginagamit ko dati, hindi na siya nag-verify sa akin. Magpalit ka kaya ng password, tapos para, kasi may sasend sila sa yung OTP number para mag-verify ko na sa ito lang. Nag-forgot password na rin ako, pero until na wala pa ako nare-receive na code. Puntayin mo na lang yung office sa telephone. Pwede pakiayos na lang yung password ko. Ganito lang yun, oh. Ayan, okay. Thank you. Moving on to chapter 4, can you explain your first graph to us? The pie shows the division of participants, 49% corresponds to the female respondent, while the other 51% were male. There are 54 female respondents and 55 male respondents.